Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ng ating klase, maaari bang tumayo at magdasal? Sino ang gustong magboluntaryo magdasal? Okay, Miss Kamsa, pakidasal. Amen. Magsiupo na ang lahat at maraming salamat sa iyo, Miss Kamsa. Bago tayo magsimula ng ating paksa, ipakikilala ko muna ang aking sarili. Ako si Alia Maki, pwede nyo akong tawaging Teacher Maki, at ako ang inyong guro sa Ariling Panglipunan Grade 8. Ang layunin ng araling ito ay maipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga anyo ng hayop at iba't ibang uri at klase. May analyze ng mga mag-aaral ang mga katangian at pagkakaiba ng mga anyo ng hayop. May papakita ng mga mag-aaral ang mga pagpapahalaga na sa pagkakaiba iba ng mga anyong hayop. Bago tayo magsimula sa ating paksa, may tanong muna ako sa inyo. Mayroon ba kayong ideya tungkol sa mga anyo ng hayop? Okay, Asara. Magaling, Asara. Sino pa? Okay, Jamil? Magaling, Jamil. Papaliwanag ko sa inyo ang mga anyo ng hayop. Ano ang iba't ibang anyo ng hayop? Ito ay mammals, ibon, reptiles, amphibians at isda. Ang mga mammals ay mga hayop na may katangian na nagpapaiba sa kanila sa ibang mga uri ng hayop. Narito ang mga ilan sa mga katangian at uri ng halimbawa ng mga hayop. Ang mga katangian ng mammals, may mga balahibo o buhok, may mga glandula na naglalabas ng gatas para sa kanila ng mga anak. May mga 3 buto sa gitna ng tainga, may mga ngipin na ginagamit sa pagkain, may mga paa o kamay na ginagamit sa paglakad o paghawak. May mga uri ng mammals. Ang una ay carnivores. Ito ay mga kumakain ng karne. Halimbawa, leon, tigre, aso, at pusa. Pangalawa ay ang tinatawag na herbivores. Ito ay mga kumakain ng halaman. Halimbawa, baka, kabayo, pusa at kambing. Ang pangatlo ay omnivores, kumakain ng lahat. Halimbawa, unggoy at baboy. Ang pang-apat naman ay ang marsupiala, mga hayop na may bulsa, halimbawa, kangaroo at koala. Panglima ang cetacea, mga hayop sa dagat, halimbawa, balyena, dolphin at pating. Ang mga mammals ay mga hayop na may mga katangian na nagpapaiba sa kanila sa iba't ibang uri ng hayop. Ang pangalawang anyo ng hayop ay ibon. Ang mga katangian ng ibon ay may mga pakpak na ginagamit sa paglipad, may mga balahibo na nagpapanatili ng init ng katawan, may mga beak na ginagamit sa pagkain at paghawak, may mga mata na nakakakita ng kulay. Mga uri ng ibon, halimbawa, mga ibon sa lupa, halimbawa, manok, pabo at pugo. Mga ibon sa tubig naman, halimbawa, patpato, gansa at swan. Ang ibon sa himpapawid, halimbawa, ibon sa hardin, kalaw at agila. Mga ibon sa gabi, halimbawa, kwago, buho at toko. Ang mga ibon ay mga katangian na nagpapaiba sa kanila sa ibang mga uri ng hayop, tulad ng kanilang kakayahan na lumipad at ang kanilang mga mata na nakakakita ng kulay. Mga katangian ng reptiles, may mga kaliskis na nagpapanatili ng tubig sa katawan. May 4 na paa, nangingitlog, may mga mata na nakakikita ng kulay. Mga uri ng reptiles at halimbawa, mga ahas, halimbawa, ahas, lagarto, mga pagong, halimbawa, pagong at tortoise. Mga buhaya naman, halimbawa, buhaya at alligator. Ang mga reptiles ay may mga katangian na nagpapaiba sa kanila tulad ng kanilang kakayahan na mabuhay sa iba't ibang kapaligiran at ang kanilang mga kaliskis na nagpapanatili
na sa tubig. At ang pang-apat naman na anyo ng hayop ay amphibians. Mga katangian ng amphibians ay may mga balat na basa at may glandula naglalabas ng likido. May 4 na paa, may mga gills sa yugto ng larva na nangingitlog sa tubig. Mga uri ng amphibians, mga palaka, halimbawa, anora, mga salamander, halimbawa, salamander, mga caecilian, halimbawa, caecilian. Ang mga amphibians ay may mga katangian na nagpapaiba sa kanila tulad ng kanilang kakayahan na mabuhay sa tubig at lupa at ang kanilang mga balat na basa na nagpapanatili ng tubig sa katawan. Pang-5 anyo ng hayop ay isda. Mga katangian ng isda. May mga gills na ginagamit sa paghinga sa tubig. May mga kaliskis na nagpapanatili sa tubig at katawan nangingitlog sa tubig. May mga mata na nakakakita sa tubig. Mga uri ng isda. Mga isda sa tubig alat, halimbawa, bangos, tilapia, lapu-lapu. Mga isda sa tubig alat na malaki, halimbawa, pating. Mga isda sa tubig alat na maliliit, halimbawa, goldfish at guppy. Ang mga isda ay may mga katangian na nagpapaiba sa kanilang mga gills na nagpapanatili ng oxygen sa katawan. Ngayon, tayo ay magpatuloy sa ating paksa. Magkakaroon tayo ng isang gawain upang masuri ang inyong kaalaman tungkol sa paksa na ating tinalakay. Narito ang unang tanong. Ano ang anyo ng hayop na may 4 na paa? Sagot, mammals. Ano ang anyo ng hayop na may pakpak? Sagot, ibon. Ano ang anyo ng hayop na may scales? Sagot ay reptiles. Ano ang anyo ng hayop na may Sagot, isda. Ano ang anyo ng hayop na may 4 na paa at may gills? Sagot, amphibians. Ang mga uri ng hayop, ano ang mga uri ng hayop? May 4 na paa at tumatakbo. Sagot ay kabayo. Ano ang uri ng hayop na may horns at depensiba? Sagot ay kalabaw. Ano ang uri ng hayop na may claw at umaakyat sa puno? Sagot ay pusa. Ano ang uri ng hayop na may mga web feet at lumalangoy sa tubig? Ang sagot ay pato. Ano ang uri ng hayop na may fins at lumalangoy sa tubig? Sagot ay isda. Ano naman ang katangian ng hayop na may pakpak? Sagot ay lumilipad. Ano ang katangian ng hayop na may mga balahibo? Sagot ay ang mga may mainit na dugo. Ano ang katangian ng hayop na may mga paa? Sagot ay tumatakbo. Ano ang katangian ng hayop na may mga claw? Sagot ay umaakyat. Ano ang katangian ng hayop na may gills? Sagot ay lumalangoy sa tubig. Mukhang natututo ang lahat at nakakuha ng kaalaman at malaking marka sa ating aktibidad tungkol sa ating paksa. Ngayon, Maraming salamat sa inyong pakikinig at pag-unawa sa ating paksa. Muli, ako si Alia Maki, ang iyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8. Paalam sa inyong lahat, class, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway pagbutihan nyo ang inyong pag-aaral.